Nung taginit ng 2025, naniniwala ang mga eksperto sa militar na malapit nang maglunsad ang Russia ng 1,000 o higit pang long-range drone gabi-gabi sa digmaan laban sa Ukraine. Si Major General Christian Freudy ng Alemanya, Major Robert Brovdy ng Ukrainian Unmanned Systems Forces at ang Institute for the Study of War ay nagsabing posibleng maabot ng Russia ang ganitong dami pagsapit ng Nobyembre. Ngunit hindi natupad ang banta. Sa halip, kabaliktaran ang nangyari. Hindi Rusya kundi Ukranya ang nagtaas ng bilang ng gabi-gabing malalayang pag-atake. At maaring may mabigat na pagtutuos na paparating para kay Pangulong Ruso Vladimir Putin. Ang malakihang pag-atake ng Ukranya sa Moscow at sa 13 pang rehiyon noong Mayo 16 at 17 ay isa sa pinakamalaki at pinakamahalaga nitong pag-atake sa kabisera ng Rusya. Para sa maraming Ruso, dinala nito ang digmaan sa kanilang sariling tahanan sa parang hindi pa nila naranasan noon. Nagdulot ito ng matinding kaba at pagmamadali sa rehimen, nahulaan ng susunod na mangyayari at banta ng mas malalaking pag-atake. At mas madalas pa. Ganito, nagdulot ng kaguluhan ang mabigat na parusa ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Moscow at posibleng epekto nito sa mga susunod na pangyayari. Tiyak na ikinatuwa ni Freudy at Brovdy na ang kanilang hula tungkol sa 1,000 drone ng Russia na magpapalaganap ng takot gabi-gabi sa Ukraine sa loob ng ilang buwan ay labis palang pinalabis. Posible minsan lang narating ng Russia ang ganung bilang. Noong gabi ng Mayo 14 at 15, nagpakawala ito ng mahigit 1,500 at 60 drone sa Ukraine, kung saan karamihan ng pag-atake ay naganap noong gabi ng Mayo 14. Tumaas ang gamit ng mga drone sa gabi mula Enero, pero hindi pa ito lumalagpas sa 1,000 drone bawat gabi. Umabot sa average na 100 at 43 ang pinakawalan ng buwang yon, sinundan ng average na 100 at 80 noong Pebrero, 100 at 77 noong Marso at 200 at 40 noong Abril. Bababa sa halos 100 at 85 ang araw ang average ngayong Mayo, dahil parang nag-iipon ng drone ng Russia para sa mga malawakang pag-ataking hindi ganong regular, sa halip na todo-todong pag-atake gabi-gabi. Pero malayo yon sa mga orihinal na prediksyon, lalo na't sa kabilang banda, ang mga malalayong pag-atake ng Ukraine ay patuloy na tumataas ng mabilis. Ngayon, hindi na mga Ukrainian, kundi mga Russian na ang nag-aalala sa posibleng regular na mga pag-ataking may 1,000 drone. Maaring malayo pa ang bilang na yon, pero hindi may kakaila na mabilis nang lumitang agwat sa pagitan ng dami ng mga drone ng Ukraine na inilulunsad laban sa Russia at kabaliktaran. Noong 2,025 beses na dumami ang long-range strike ng Ukraine. Pagsapit ng Marso, hindi lang nila natapatan, kundi nalampasan pang karaniwang strike ng Russia, umabot sa mahigit 230 kada araw. Ngayon, mahalaga dami ng drone na pinapalipad. Kahit napabagsak sila, naubos pa rin ang mahalaga at limitadong missile ng air defense. Sabi ng Russia, tulad ng Ukraine, napapabagsak nila ang mahigit 70% ng paparating na drone. Di tulad ng Ukraine, pangunahing gamit ng Russia ang air defense missile para pabagsakin ang long-range drone ng Ukraine. Makikita natin mamaya na hindi basta-basta napapalitan ng mga yon. Mas mahalaga kaysa dami na napabagsak na drone ng iba't ibang target na kaya nilang tamaan at bilang ng drone na nakakalusot at tumatama sa target. Kapansin-pansin ding tumataas ang bisa ng mga pag-atake ng Ukraine, lalo na't madalas nang napipinsala ng mga drone nila ang Moscow. Ngayon, karaniwan, nang ang yaman at kapangyarihan ng isang bansa ay umiikot sa kabisera, pero natatangi ang kaso ng Moscow at Russia. Gaya ng ipinaliwanag ni Elvira Baghi, isang analyst at manunulat na ipinanganak sa Russia at nakabase sa US, sa isang kamakailang sanaysay, ang Moscow ay literal na politikal at emosyonal na puso ng Russia. Matagal nang namuhay, malapit sa digmaan ang mga rehiyon sa hangganan. Ang Belgorod, Kursk, Bryansk at iba pa ay nakarinig ng mga pagsabog, nakakita ng mga sunog, humarap sa mga paglikas at nasaksihan kung paano tila mas tumalapit ang digmaan. Para sa mga tao ron, hindi kailanman naging ganap na abstrakto ang digmaan ayon sa kanyang sinulat. Sa Rusya, wala raw boses ang mga rehiyon sa pagpapatakbo ng bansa. Nasa Moscow ang lahat ng kapangyarihan. Sa sistemang ito, ang pagdurusa ng mga nasa gilid ay parang ingay lang. Pero kapag drone na ang umabot sa himpapawid ng Moscow, nag-iiba ang emosyon dahil inaasahang ligtas ang Moscow. Ipinakita ng malakihang pag-atake ng Ukraine sa Moscow nitong unang bahagi ng buwan na hindi naligtas ang lugar, na nagdudulot ng malaking pagbabago sa mga taga-Moscow, ibang Ruso at pamunuan. Patunay na nagbago ang sitwasyon sa Russia dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa Moscow
ay ang anunsyo ngayong linggo mula sa Russian Interregional Public Organization of Pilots and Aircraft Owners o AOPA. Ayon sa anunsyong ito, sa loob lamang ng ilang araw sa simula ng Hunyo, lahat ng paglipad ng mga sibilyang eroplano sa taas na mas mababa sa 16,732 talampakan ay tuluyang ipagbabawal sa Moscow Air Zone o FIR. Umaabot ang no-fly zone sa hangganan ng estado ng Belarus, pati Petersburg FIR sa kanluran, St. Petersburg FIR sa Hilaga, Yekaterinburg FIR sa Hilagang Silangan, Samara FIR sa Silangan at Timog Silangan, at sa pansamantalang rehimen sa timog ng Russian Federation. Isa itong kinalabasan, nakakaunti lang sa mga Ruso ang inakalang posible, kahit nung 1 taon lang ang nakalipas. Ang himpapawid sa itaas ng Moscow at sa puso ng Russia ay sinara sa mga mababang lipad na sasakyang panghimpapawid ng walang takdang panahon. Ngayon, maliban sa takeoff at landing, maaari pa rin makatawid ng ligtas ang mga pampasaherong jet sa no-fly zone ayon sa tinukoy na altitude. Karaniwan, ang mga pampasaherong eroplano ay lumilipad sa 30,000 hanggang 42,000 talampakan dahil mas matipid sa gasolina, nakakaiwas sa masamang panahon at mas ligtas sa taas na ito. Pero ang no-fly zone ay hindi talaga para hadlangan ang mga ganitong eroplano. May eksepsyon sa no-fly rule para sa regular at charter na pampasaherong flight na papunta at mula paliparan. Hindi sakop ng restriksyon ang medical evacuation, sanitary aviation, mga gawaing chemical sa abyasyon, pagmamanman ng infrastruktura at government contracted flights. Malinaw na ang mga hakbang na ito ay para malinis ang himpapawid, para mas madali ng Russian air defenses mapabagsak ang Ukrainian drone. Madalas, ang Ukrainian drone ay lumilipad sa ibaba ng 16,700 talampakan. Karamihan sa Ukrainian long-range strike drone gaya ng Farpoint FP-ISA, FP-ISA RS-ISA bars, at modified UJ-22 airborne ay umaabot lang na 1,600 hanggang 9,800 talampakan, mas mababa sa itinakdang taas. Ang paglipad ng drone sa mababang altitude ay nakakaiwas sa radar at high-altitude air defense system gaya ng S-400 at S-300. Dahil dito, napipilitang umasa ang Russia sa mga short-range system gaya ng Pansir at Tor, pati visual detection na hindi gaanong epektibo laban sa drone groups. Malaking problema ito sa Russia dahil humina na ang layered air defense nila at lalong humihina habang tumitindi ang pag-atake ng Ukraine. Hindi lang Russia ang may problema sa mahihinang air defenses. Isa sa pinakamahalagang natutunan sa digmaan sa Ukraine ay na ang tradisyonal na air defense system tulad ng Patriot ng US, German Iris-T at Russian S-300/S-400 ay hindi praktikal bilang anti-drone system. Mahal ang mga sistemang ito at bawat missile ay nakakahalaga ng $100,000 hanggang $1,000,000 gawin. Matagal ding gawin ng mga missile na ito. Hindi praktikal gumastos ng malaking pera at maubos ang armas para pabagsakin ng drone na $10,000 ang halaga at kayang gawin ng daan-daan kada buwan. Ang digmaan ng US at Israel laban sa Iran ay nagpatingkad sa problemang ito. Napatunayan na epektibo ang Patriot system laban sa mga pag-atake ng misail ng Russia. Sa katunayan, mahalagang bahagi ito ng depensa ng Ukraine laban sa mga misail sa himpapawid. Bago ang Operation Epic Fury, nahihirapan ng Ukraine na makakuha ng sapat na dami ng PAC-2 at PAC-3 na mga misail na kailangan nito para mapunan ng maayos ang kanilang mga Patriot. Ngayon, nakakandara pa itong makakuha ng kahit anong tira-tirang may bibigay. Noong unang Mayo, sinabi ni Yuri Ignat ng Ukrainian Air Force, ngayon, ang mga launcher na nakatalaga sa ilang unit at baterya ay kalahati na lang ang laman at magaan pa ang pagkakasabi. Nagkulang kami ng missile ng problema sa supply. Anya, humingi lang ang Ukraine sa mga kaalyado ng 5 hanggang 10 missile kada beses para sa NASAMS at Iris-T. Kung isipin na nagpakawala ang Russia ng mahigit 700 missile sa Ukraine noong 2025, makikita mo kung gaano kalala ang problema. Pero may parehong problema rin ang mga Ruso, kahit hindi pa ito kasing lala o hindi pa ganon kalubhas sa ngayon. Mas kaunti pa rin ang long-range missile na hinaharang ng Russia kaysa Ukraine hanggang ngayon. Magbabago yan habang pinapataas ng Ukraine ang produksyon ng Neptune, Flamingo at iba pang bagong missile. Sa aspeto nito, mas madali para sa Russia at kaya nilang magpaputok ng S-300 at S-400 missile sa mga drone ng Ukraine kung gusto nila. Gayunpaman, dahil nagkakahalaga ito ng 300,000 hanggang 4 na milyon bawat isa, hindi rin napapanatili sa pangmatagalan ang pagpapaputok nito laban sa mas murang papasok na mga drone. Gaya rin ng problema ng Ukraine, US, o kahit sino paman. Ang Ukraine ay nag-adapt sa problema
sa pamamagitan ng pagdevelop ng malawak na hanay ng mga anti-drone system sa loob ng bansa at nagsilbing incubator para sa napakaraming sistema na dinidevelop sa mga bansang kapartner tulad ng US, Alemanya, UK at Sweden. Halos bawat linggo may bagong mobile fire system, drone interception system, directed energy system o iba pang inobasyon na inilalantad. Mabagal ang Rusya sa pagdevelop ng alternatibong sistema kaya malaki ang binabayaran nila habang lumalala ang pag-atake ng Ukraine. Kahit na napapabagsak ng kanilang air defenses ang karamihan ng drone ng Ukraine, humihina ang depensa dahil sa dami ng drone, kaya mas marami ang nakakapasok at nakakasira ng mahalagang infrastruktura. Mahilig ka ba sa masusing balita mula Ukraine? Ganyan ang ginagawa namin sa The Military Show. Araw-araw na update at pagsusuri ng mahahalagang kwento sa militar at geopolitika. Mag-subscribe kung gusto mong malaman hindi lang ang nangyari, kundi bakit ito mahalaga. Sinuri ni Naobos at information resistance ng Ukraine ang depensa sa himpapawid ng Russia at nakita nilang may 4 na pangunahing dahilan kung bakit mas matagumpay ang Ukraine sa paglusot sa depensa ng Moscow. Itinuro nilang kulang pa rin ang depensa sa himpapawid doon, kahit isa ito sa pinakakomprehensibo sa mundo. Noong Tagshibol, 2026, protektado ang Moscow ng 2 makakapal na singsing ng depensa sa himpapawid, ilang posisyon sa loob ng lungsod, at iba't ibang sona ng labanan sa rehiyon. 4 na patong ito ng depensa sa himpapawid. Ayon sa mga OSINT analyst, may halos 130 posisyon ng depensa sa himpapawid sa loob at paligid ng kabisera. Ang panloob na singsing ay binubuo ng halos 100 Pansir S-1, air defense system at ilang Tor system na inilagay para labanan ng mga drone at cruise missile ng Ukraine. Pinanalakas pa ito ng halos 25 sa 400 na baterya para saluhin ang cruise at ballistic missile. Gaya ng Ukraine, ginagamit din ng Russia ang hukbong panghimpapawid nito para pabagsakin ang mga drone. Ginagamit ng Ukraine ang mga baril at missile ng kanilang F-16 at Mirage 2000 na fighter jet, pati na rin ang Mi-8 ng Labing-7 at Mi-24-35 na helicopter. Ganito rin ang ginagawa ng Russia gamit ang Su-35, Su-30 SM MiG-31 fighter jet at Ka-52 Mi-28 helicopter. Kamakailan, nag-mass-produce na sila ng AI-enabled Yolka na manu-manong pinapaputok na interceptor drone at mga bagong high-tech anti-drone system gaya ng Zak-30 Citadel Zuba at Titan. At kahit nasa kabla ng lahat ng yon, mga 10% pa rin ng mga drone ng Ukraine na pinakawalan noong Mayo, 16 hanggang 17 ang nakalusot pa rin. Ayon sa Obos, kahit may 4 na patong ng air defense sa paligid ng Moscow at pinakamataas ang countermeasures sa Russia, hindi pa rin sapat ito para mapigilan lahat ng target. Sa huli, nakita ang mga butas at kahinaan sa depensa na naging daan sa pagbutas ng singsing. Ang dahilan nito ay malamang na bahagi ng ikalawang salik na natukoy ng mga Ukrainian OSINT teams. Nauubusan na sila ng bala. Noong Abril, sinabi ni Alexander Sirski na ang tuloy-tuloy na pag-atake sa mga pasilidad ng produksyon ng Russia ay nagpapahina, lalo sa kakayahan ng depensa sa himpapawid ng kalaban, na kulang na sa mga misil laban sa mga drone at armas ng Ukraine. Gaya ng nabanggit, pangunahing depensa ng Russia sa lungsod ang Pansir. Noong Pebrero, sinabi ng Ukraine na winasak nila ang kalahati ng mga importanteng Pansir system ng Russia. Mukhang pinatutunayan ng mga Russian military blogger ang mga pagkaluging iyon. Noong unang bahagi ng Abril, isa sa mga pinakakilalang organisasyon ng military blogger ng Russia, si Rybar, ay sumulat. Ang basta-basta na lang paggawa ng 10,000 Pansir missile mula sa wala ay pisikal na imposibleng mangyari, na malinaw na nagpapahiwatig ng kakulangan. Ayon sa China, sagad na ang Russian anti-aircraft missile forces at bumibilis ang pagkaubos na kanilang bala. Iminungkahi ni Rybar na gamitin ng Russia ang estratehiya ng Ukraine laban sa mga drone na nakatuon sa mga mobile fire group at mga crew ng interceptor drone. Ipinapakita ng Yolka at ng iba pang sistema na may bahagi ng Russian military-industrial complex na may parehong pananaw. Pero magiging kaso ba ito ng huli, ng lahat at kulang pa? Ang ikatlong salik ay ang tinawag ni Boss Rovartel na technological na pagkahuli. Ayon sa kanila, may problema ang ilang Russian air defense systems, lalo na ang Pansir, sa fire control systems, guidance, radar, fixation, tracking, at pagwasak ng mga target. Isinusulat nila na hirap gampanan ng Pansir ang mga tungkulin nito dahil sa maraming teknolohikal na problemang hindi malutas sanhi ng mga parusa. Sinusubukan nilang bahagyang ayusin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng pinakakaraniwan at pinakapayak na panlaban sa drone
na maikling saklaw sa mga tor at bubong ng mga gusali. Pero ang pagbuti ng bisa mula sa ganito mga hakbang ay halos hindi ramdam. Mayon, Isang hiwalay na pagsusuri na isinagawa ng militar ng Ukraine na site na Militarny ay sumasalungat sa ikalawang bahagi ng pahayag na yon sa ilang antas. Sa ulat sa depensa sa himpapawid ng Moscow, matapos ang pag-atake ng Ukraine, sinabi nilang ang mga pansir ay nilalagay sa dalawang pangunahing posisyon ng depensa. Mga bunto ng lupa na may konkretong plataporma at metal na mga tor kung saan itinataas sa pwesto ang mga sistema gamit ang crane. Sabi nila, ang pag-angat sa mga sistemang ito sa itaas ng antas ng lupa ay nagpapalawak ng abot tanaw ng radar at nagpapahusay sa pagtukoy at pagharang sa maliliit na target na mababa ang lipad. Hindi pa tsak na yon kung talagang napabuti nito ang bisa nila. Itinanggi rin ni Rybar na walang bisa ang pansir. Noong Hunyo na nakarang taon, isinulat nila, bago ang SMO, Special Military Operation, pinupuna sila ng lahat. Pagkatapos ng mga pagbabago mula sa kalanasan sa labanan, naging napaka-epektibo ang sistema at itinuturing na pinakamatagumpay na Russian Air Defense System na kayang pabagsakin pati attack drone. Ipinakita nila ang bagong missile configuration ng Pansir na may 48 mini-missiles para sa anti-drone swarm at ipinakilala rin ang Pansir SMDE variant bilang patunay ng pinahusay na kahusayan. Mini na bersyon ito ng sistema na gamit ang maliliit na missiles para protektahan ang mga nakapirming bagay. Bagamat hindi teknolohika na atrasado ang mga pag-unlad na ito, tanong pa rin kung paano gumagana ang mga bagong at bihirang sistema sa aktual na sitwasyon. Isang bagay ang tiyak. Sistematikong pinapababa ng Ukraine ang bilang ng mga sistemang depensang panghimpapawid na magagamit ng Russia na tinukoy bilang ika-4 na salik ni Boss Revetel. Ngayon, nawawala ng 12-12 ng air defense units kada buwan ang puwersang Russian. Ngunit kakaunti lang ang kaya nilang gawin. Ang kompensasyon para sa mga pagkalugi ay lubhang nahuhuli kumpara sa antas ng mismo mga pagkalugi. At bawat buwan ay lalong nababawasan ang mga air defense asset ng Russia, ayon kay Rybar. Sinuportahan sila ng datos ng sandatang lakas ng Ukraine. Batay sa opisyal na estadistika ng Ukraine ayon kay OSINT analyst Kyle Glenn, mula Enero hanggang Marso, tinamaan ng Ukraine ang 85 unit na kagamit ang depensang panghimpapawid, gaya ng surface-to-air missile at radar systems. Halos 3 beses, itong mas mataas kaysa sa naitalang antas ng pagkawala noong 2025. Binanggit ni Glenn na ang pagtaas ay nasa humigit kumulang 200 at 40% kumpara sa nakaraang 3 buwan. Ayon sa kanya, malamang na ang katotohanan ito ang dahilan ng mas epektibong malalayuang pag-atake ng Ukraine noong 2026. Ayon sa Kiel Institute, sa unang bahagi ng 2025, nakagawa ang Russia ng 4 na medium at long range at 14 na short range air defense systems kada buwan. Pinaigting ng Russia ang produksyon ng mga bahagi ng S-4 naraan noong taong yon. Ngunit mas mabilis masira ang kanilang high-end air defense kaysa sa kaya nilang gawin. Pag pinagsama mo lahat ito, makikita mong kaya nagsisimulang magpanik ang mga Ruso sa banta ng 1,000 Ukrainian drones na araw-araw manghahasik ng takot sa Moscow. May psikolohikal din itong aspeto na maaring mas matindi ang epekto sa katagalan. Ayon kay Baggy, ang mga pag-atake sa Moscow ay nagpahina sa tiwala ng mga Ruso sa kakayahan ni Putin na protektahan sila. Ayon sa kanya, puno ang Moscow ng mga taong nagpapagatong sa digmaan. Pwedeng hindi sila laban sa digmaan, pero baka magpanik sila at humingi ng paliwanag. Maari nilang tanungin kung bakit pumalya ang air defense, naantalang mga paliparan, walang babala mula sa estado, at bakit sinabi ng mga opisyal na kontrolado ang lahat kahit nakita ng lahat ang mga video. Para sa isang otoritaryan na sistema, mas mahalaga yon kaysa sa pagdurusa ng mga karaniwang tao na malayo sa kanila. Hindi maaring balewalain ng Kremlin ang pagkabahala malapit sa sarili nitong makinarya, ayon kay Baggy. Ayon kay Baggy, winasak ng mga pag-atake ang ilusyon ng propaganda ng Russia na sila ay nananalo. Habang malayo ang digmaan, gumana ito ayon sa kanya. Pero nagdulot ng kontradiksyon ang mga drone attack sa Moscow. Kung panalo ang Russia, bakit natatamaan ang Moscow? Kung bagsak na estado ang Ukraine, paano nito naabot ang rehiyon ng kabisera ng isang nuclear power? Kung sumusulong ang hukbo araw-araw, bakit tinatarget ang mga pasilidad ng langis, paliparan, pabrika at airport sa Russia? Ayon sa kanya, hindi lang kahihiyan sa militar ang mga drone ng Ukraine na tumatama sa Moscow. Sinisira nito ang mito sa pinakahugat at pinag-aalinlanganan ng mga ordinaryong Ruso, ang mga sinasabi sa kanila, ang mga autoridad, at higit sa lahat, ang dati hindi matitinag na posisyon at imahe ni Putin mismo. Ayon kay Baggy, ang patuloy na pag-atake sa Moscow na sumisira sa ilusyon ng kaligtasan
ay maaari magdulot ng pagbagsak ng rehimen ni Putin at magudyok sa Russia na gumamit ng mas mapanganib na hakbang. Batay sa psikolohiya, ang mga natatakot ay naghahanap ng higit na proteksyon at nagiging irasyonal ang pananaw nila dito habang tumitindi ang takot. Ngayon, ayon kay Buggy, sa Russia, kahit lumalala ang pag-atake ng Ukraine sa puso ng bansa, wala pa ring panawagan para sa negosasyon ng pagtatapos ng digmaan. Kabaliktaran pa nga. Sa Moscow at buong bansa, mas tumindi pang damdamin ng mga mamamayan at mga elite. At lumalaki ang panganib na maaring humantong ang lahat ng ito sa isang nuclear na komprontasyon. Matagal nang nananawagan si Professor Sergei Karaganov at iba pang matitigas ang paninindigan na ibalik ng Russia ang pananakot sa pamamagitan ng pagbagsak ng ilang taktikal na sandatang nuklear sa Ukraine. Kung ito ba ay magdulot ng isang ganap na digmaang nuklear laban sa NATO? O tunay na magbabalik ng anumang uri ng pananakot ay isang bagay na mapag-uusapan pa. Hindi na mapagdedebatehan ng kamakailan ay nanawagan siya ng pag-atake sa mga bansang Europeo na gumagawa ng drone para sa Ukraine. Sabi niya, dapat silang atakihin muna ng karaniwang armas at kung hindi matahan, gamitan na ng nuklear na armas. Si Karaganov ay hindi ordinaryong akademiko. Tagapayo siya ng mga presidente ng Soviet at Russia mula pa noong dekada 80 at isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa sa labas ng inner circle ni Putin. Nawala siya sa inner circle ni Putin dahil mas maigpit ang pananaw niya kaysa kay Putin. 2 taon nang nakalipas, karamihan sa mga elite ng Russia ay sumuporta sa mas dahan-dahang pamamaraan ni Putin. Ngayon, sinasabi niyang may malinaw ng mayorya ang sumusuporta sa kanyang mga pananaw. Ayon sa Russian media at social media, gaya ng prediksyon ni Buggy, ganito rin ang nararamdaman ng mga tao. Layunin ng panawagan na mas mapabigat ang parusa at maturuan sila ng leksyon, hindi ang pagsuko. Mukhang ganon din ang tugon ni Putin. Matapos ang pag-atake ng Ukraine mong nakaraang linggo sa Starobelsk, Luhansk Oblast na kontrolado ng Russia, sinabi ng mga Ruso na tinarget ang dormitoryo ng kolehiyo na ikinasawi ng 21 estudyante at ikinasugat ng ilan pang dosena. Gumanti ang Russia ng pinakamabigat na pag-atake sa Kyiv at ibang reyon mula simula ng digmaan at halos lahat ng bahagi ng lungsod ay tinamaan. Nagbabalang Ministeryo ng Panlabas na ugnayan ng Russia na naupos na ang pasensya nila dahil sa pag-atake sa Starobelsk at ang pag-atake sa Kyiv ay simula pa lang ito ng bagong bugso ng mas mabibigat na mga pag-atake. Pinayuhan niya ang mga tauhan ng dayuhang embahada na lumikas mula sa lungsod at ang mga residente na iwasan ng administratibo at militar na pasilidad. Matatag si Zelensky at nangako magpapatupad ng mas mahahabang parusang pang-ekonomiya. Hindi pa malinaw kung nagbabluff ang mga Ruso, kung sapat ang lakas nila para pahinain ng Ukraine, o kung si Putin o ang papalit sa kanya kung mapatalsik siya ay handang pindutin ng malaking pulang pindutan. Ngunit ang mabagal at nakakapagod na digmaan nitong mga nakaraang taon ay mabilis nang nagiging mas mapanganib. Tututukan namin ang mga kaganapan at i-update kayo, kaya mag-subscribe na para hindi mahuli. Habang naghihintay, panoorin niyo ang video tungkol sa mga pinakamagandang taguan sa US sakaling magkadigma ang nuklear. Salamat sa panonood.